Guys, oh my God, kakatapos lang namin magpa-check up. Tapos inaiti si Lenny kanina. Hindi naman masakit. Ang OA. Hindi naman daw masakit. Masarap guys. Tapos, alam nyo ba guys? Nag-open na yung cervix ko ng 3cm. So, sabi ni Doc, pwede na daw mamaya Mamayang kapag gabi. sumakit na talaga yung... Kasi sign of labor na pala yung nararamdaman ko. Hindi niya alam. Para akong nagtatae. Tapos, ang tawag dito? Kahapon nag-mall pa kami, sabi niya natatai daw siya, parang sumasakit na yun siya, naninigas. Ano na pala, nag-open na pala yung cervix niya. Ang sign na daw pala ng labor yun. It's either tonight or tomorrow. Nabigla ako! Nabigla din ako kasi pagpasok ko sabi ganun, oh mamaya balik na lang kayo o kaya bukas pag ano. Tapos binigyan ako ni Doc ng ng pang-admit pag pumunta na kami sa ospital. Kinakabahan kami. Shit. Let's go. Kaya natin yan. Nag-labor na pala ako. Tingnan mo Hindi nga, ko alam. nagle-labor ka na nang hindi mo nalalaman. Hindi kasi nakakaramdam ako ng sakit, pero kasi kaya ko siyang tiisin. Akala ko lang. Akala ko wala lang. Baka sign pa lang siya, ganyan. Uwi na kami guys at mag-ready na kami dahil mga anak na at makikita ko na ang anak ko. Nag-open na pala. excited. Ang kinakabahan talaga ako sa IE. Tapos, hindi, magaan yung ni Doc yung kamay niya. Magaan yung finger niya. Oo. Hindi naman masakit. Hindi naman yung sabi parang tanga na, parang kinagato ng dinosaur. Guys, 3:30 PM, nakauwi na kami sa bahay. And pagbaba namin ng car, si Lenny nagkaroon siya ng discharge. Anong Anong naramdaman mo? Wala. Pagbaba, di ba nakaupo ako matagal after IE? Tapos pagbaba ko ng kotse, may naramdaman akong may lumabas. Tapos pag CR ko, may dugo. Ano na yun? Sign na yun. Kapag nag-discharge ka. Ibig sabihin nag-open na talaga yung cervix mo. Mag-ready na ako. Kailangan ko ng iyan yung mga gagamitin. Let's go. Mag-walk kami ni Lenny para matagtag siya. At mabilis lumabas si Vivi. Dito pa lang pala sa hagdanan, nakabalik-balik ka. Saan tayo punta? Sa labas. Wala ka pa nararamdaman? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko ako nararamdaman eh. Pero hindi naman masakit. Kaya ko naman. Sige. Lakad-lakad. Sabi kasi ni Doc, baka daw possible ngayong gabi. Pero parang hindi pa yata siya lalabas ngayong gabi kasi very normal pa si Lenny. Wala pa siyang nararamdaman kahit ano. So tara. Kain muna ng dinner bago mga anak. Napagkaga ng tayo mamaya. Malalaman nila ulam apritada. Ano to? Discharge ba to o sauce? Wow! Tangina mo mood! Ano ba? Kumain ng pinya. Ano ko nakain? Lahat na lang ng pampabilis mga anak gagawin niya. Nakalimutan, hindi ko pa pala na-unbox yung car seat ni Baby Bangus. So, ito yung car seat niya. Kita ko na siya. Magagamit niya to hanggang 5 years old siguro. Ayun natin. Morning! 7 AM na. Sumak daw yung pusod niya pero inaatok daw siya. Mabilis ka talaga. Tara daw kami sa hospital, sabi ni Doc. Kasi sumakit na. 2 AM? Ay, kanina pa. Ngayon lang mag-reply si Doc. Pero na-out na ako kasi. Pero ano naman, tolerable naman. Oo, kaya ko naman. Hanggang saan ba yung tolerable mo kasi? Kasi ganyan ka lang talaga mag-labor. Hindi na tayo uwi. Doon na tayo. Oo. Ano ka naman? Bigyan mo naman ako ng magandang room. Sige, anong
gusto mo? 5 star? Punta na kami sa hospital, guys. We are so ready. March 27, 8 a.m. Kasama namin guys si Elsa. Si Ate. Kakagising lang. Hindi namin alam kung nagle-labor na ba siya or what. Kasi parang hindi naman siya nasasaktan. Sasaktan naman ako, pero kaya ko. Pero normal lang, hindi naman siya yung super sakit. Hindi na talaga ako nasaktan. Siguro kaya ko talagang mag-normal lang. Tsaka makakapag-anak pa ulit ako. Guys, nandito na kami, malapit na kami sa ospital. Hindi ganito yung napapanood ko. Sobrang chill lang namin. Chill ka lang ngayon. Mamaya ka. Akala ko magmamadali tayo ng madaling araw. Nanto kasi ako eh. Kung hindi ako nanto kanina, magmamadali tayo ng madaling araw. Admission na daw sila eh. Diretso na siya sa ER. I-IE uli ako. Yeah, ay ito daw siya. Oh, Mag-update ka kay Doc, sabi mo nandito ka na. tatawag daw yung nurse kay Doc pag ano na. Okay. Kailangan lang maabangan ako ni Doc. Welcome! Nakaganyan na si Doc, oh. Welcome! Naglalakad pa kami, talaga naman. Umopen na lang talaga yung dapat umopen. Sama po ba kami? Pwedeng makita yung mga rates. Ito ba yun? So nandito na kami sa ER, pero waiting pa kami makalipat ng room. Kasi sterile area na po siya. Oo, pagpa-akit na lang Lilipat na kami ng room. Let's go. Pindot niya muna muna para di kayo mag-ipin. Salamat. Tatawa ka lang? Dr. Gutierrez. Magayawa ko. So andito na kami guys sa room. Ito yung magiging room namin. Malaki siya. It's 4:40 p.m. And kaka-ai lang sa akin ni Doc. Going 5 cm and medyo humihilab na. Kasi kanina yung mga contraction ko hindi ko nararamdaman. So, naglagay ng gamot para mag-help pampahilab. And ngayon, nararamdaman ko na siya sa lower back ko. Pero kaya pa naman. Hindi na pala kami magkikita to. Pero sabi ko kasi nagbilin ako na sasama ako sa delivery room. Dito na pala siya maghihintay hanggang mga anak siya. So wala siyang kasama. Hindi na pala namin maaano uli si Lenny. Simula pala pag-attend namin, doon na pala siya maghihintay hanggang mga anak siya. So iaakit na lang siya sa room pagkatapos na. Pero kasi nagpaalam naman kami kay Doc na sasama kami sa delivery. Sasama ako. Pumayag naman si Doc pero sana mag-update sila. Akala ko ano lang, monitor lang. Labor na pala siya doon. Dapat nandun ako kung nagli-labor siya. Guys, update lang. It's 7 p.m. So March 27. And si Lenny is nasa labor room pa din as of now. And pinapatawag daw ako ni Doc kasi may explain daw sa akin. So baka manganganak na siya, hindi ko alam. Guys, pupunta ako Lenny ngayon. 9 p.m. na. So dapat nag-open yung cervix sa Lenny ng ganitong oras. Pero wala pa rin progress. 5 cm pa din siya. Kaya magde-decide na kaming ipa-CS si Lenny. Kasi kapag hindi pa siya na-CS, matutuyo si baby sa loob. Madi-dehydrate siya kasi wala nang paano bigyan si Lenny, nag-rupture na.
Pero wala nangyari. Ganun pa rin yung, mataas pa rin. Di ba pag in-examine ko siya, ganun pa rin. Sige po. Tapos 5 cms pa rin. Kasi kung 1 hour, parang impossible naman pong umopen niya ng ganun kalaki. Actually, medyo Parang 5 cm Sa to 10. totoo lang. Sige po, Dok. I-CS na lang siguro. Kasi pagod na din daw Papakonset siya. na lang kailangan. Sige po. Sige. Tapos, basta dyan ka na lang. Kasi yung bigas sa baby. Sige po, Dok. Thank you po. So guys, kinausap na ako ni Doc. Sabi niya, kung gusto pa namin mag-extend ng 1 hour, tignan kung may progress. 5 cm. Tapos, kung iintayin pa namin ng another 1 hour, posible naman umopen yung 5 cm to 10 cm, di ba? Kaya, kaysa tumagal pa si baby ng walang panubigan at mahirapan siya, nag-decide na kami na magpa-CS na. Yun ang pinaka-safe din kasi ayaw namin mag-take ng risk. So, ready naman kami sa kahit anong mangyari. Basta safe, yun ang pinaka-importante. Pero all is well. We're ready. Laki! Sabi niya maliit. Ang laki. Boy. Alice, self-rest. Congrats. Baby. Okay ka lang? Grabe ba nga Masakit? Ganun ni Doc. Masakit? Dahil pag kay Doc, walang aray. Walang aray. Kain kamay, walang aray. At pag kamay ni Doc, walang aray. Pakibigay na 1 minute. Smile sa'yo. ID. Walang aray. Sabi ni Doc, ang takot ka daw ba sa dugo? Ako hindi po. Ako takot. Sabi ko, kahit ano 1 pinapay. minute. Nararamdaman ka? Lenny. OS. Wala. Wala. Walang bukas yan. Walang darating na aray. Sakit. Na? Naramdaman ko naman. Congrats, baby boy! Ay, dad, kamukha mo. Oh, my baby. Malino ko din ah. Guys, nakalabas na si baby ko. Skin tayo, no? Kasi ayaw magdaldal eh. Ano yan? Natutulog na ako. Good night. Good night. Anto ka na? Oo. Grabe, nakakapagod. Hello! Nakakilay ito talaga! Hi guys, update. So, nandito na kami sa room ni Lenny. So, pwede na siyang tumayo maya-maya at pupuntahan niya na si baby doon sa nursery room. Naman, okay ka na? Yeah. Late na siya niya. Wala na akong tiyan. Gusto niya na buhatin si Marco. Dito ako kinakabahan. Nag-fill out na ako ng mga details na ilalagay sa birth certificate. Kasi pag nagkamali ako dito, sisisihin ako ng anak ko paglaki niya. Talaga. Kailangan lahat tama, spelling, yung edad, yung year, yung date. Guys, magsusuot na ako ng diaper sa baby ko. Ito ang baby ko. Ang una kong diaper na hindi si Marco, kundi si Lenny. So ito yung diaper niya. Try nating ipa-breastfeed si baby Marco. Papakita lang daw muna nila kay Haji bago siya ibigay sa akin. Pakita ko muna kayo. Hi, baby ko! Yung mukha niya dapat nakaharap dun sa breast mo, sa dede mo. Tani to tani kayo. Pinapadede ni Lenny si Marco sa nursery room. Nakita ko sa
Parang ngayon lang nag-sync yung itsura niya sa akin. Baby, namulat na. Hi! Baby! Mga lola. Dito na ang mga tito at tita. Ay, ang ganda. Ay, cute naman. Thank you. Ay, may nasa fine dining restaurant. Pinicturean, nakaganto si Marco, nakaganto si Maria. Thank you po. Thank you po. Ako po. Ay, susunduin na namin si Marco. Uwi na kami. So, andito lahat ng ano namin, ng binayaran namin. Ay, thank you so much po. Salamat sa pag-aalaga. Sombrero. Invite mo kami na Bia, punta ka na kay Marikina Barrio. Si Ate Lourdes, si Ate Eunice, saka si Ate Bina. Basta may advance, happy christening, happy 1 year. In advance. Thank you po. Diba? Nag-take you nga. You're welcome, baby. Anong store? Dito na si baby. Pauwi na kami with baby Marco. Ang sarap ng tulog niya. Walang katabi si Haji ngayon dahil ako ay katabi ni baby. Guys, nakauwi na kami. Hello, dati ito ka lang oh. Kamukha niya ba? Ayan oh, ito ka lang oh. Kamukha niya ba? Hindi niyo kamukha. Mas pogi ka. Nawala mo yun. Pwede dito sa ano, sa bunbunan. Sana maging kampante siya sa akin para ako mag-upot sa kanya. Mag-game nga ang unang. Lab, i-spray mo muna alcohol yung higaan. 3. Tapos na lang mag-breastfeed, so nag-burp siya, napaburp ko siya, tapos hintayin namin siya mag-poop, tapos sleep na. Usually madali lang kabisaduhin yung routine nila. Ano lang siya, ganun pa ulit-ulit lang, kaya lang walang oras. Ano lang siya, anytime pwede siyang magising, so di mo alam kung kailan ka matutulog. Lang araw-araw nga akong puyat, di ba? Bakit pag ikaw di ka pagpupuyatan? Sobrang deserve mo ng puyat. Hi guys, so this is my day 2 of being a father. Hindi ako nakapag-video kahapon. Sobrang stressful kahapon. Hindi namin alam gagawin, nangangapa kami ng todo. Iyak siya ng iyak, tapos mayat maya. Yun pala, hindi pala sapat yung breast milk ni Lenny. Buti na lang may mga nakastock kami dito mga breast milk. So, pinakain namin siya. Yun, no, tahimik siya. 3 reason lang yan. Gutom, o kaya may kabag, hindi nakadighay, o kaya tumae or umihi. Ay, isa pa pala, nilalamig. So, tiis-tiis kami ng walang aircon. Nakapatay yung aircon ngayon dito, tapos mas mahimbing yung tulog niya pag walang aircon. So, ayan, tulog na siya ngayon. Alam ko na kung paano siya patatahimikin. Ito kasama